May sumadsad na barko doon sa navigational gate dito sa North Navotas na sa ngayon po hindi namin maiangat fully na nagkakos po ng pagbaha sa ilang portions ng Navotas and Malabon. Kami po ay nagpulong, marami po kaming napag-usapan na mga gagawin, particularly yung sa pag-repair ng gate at yung mga protocols po. Siguro before ko i-discuss yan, hingan ko muna ng statement si Mayor Jeannie muna, ladies first, and then si Mayor John Bay. Mayor Jeannie. Una sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa lahat ng mga involved dito sa pagpupulong na ito, lalang MMDA sa agarang pagpapatawag ng pagpupulong para magkaroon ng solusyon yung nangyayaring pagbabaha sa lugar namin sa Malabon at of course, syempre sa Navotas din. Dulot ng malfunctioning nung navigational gate, nung North Navotas Navigational Gate. Sa nakita natin sa mga pangyayari nung last week, ay naipakita na nagkaroon ng sumadsad na barko at nagdulot ito ng damage dun sa navigational gate. Pero ang pinaka-importante po dito sa pagpupulong na ito ay ano ba ang solusyon natin para maibsan na po ang problema namin sa pagbabaha. Dahil lalo na po, darating ang bagyuhan, ngayon pa lang po ay dahil nag-high tide, nagkakaproblema na kami, umaabot na ng lagpas tuhod, hita, ang baha sa amin. At nakikita ko po dahil like today, 2 meters, baka umabot pa ng bewang yan. Hindi lang naman din ang short-term solution ang hinahanap natin. Gusto rin po natin magkaroon na ng long-term solution. So itong navigate po natin ay talagang napaka-importante po nito sa lungsod ng Navotas at Malabon. So far, na-manage natin, before nangyari po ito, na-manage natin yung flood. Kaya lang pag nasira po talaga itong navigate, talagang papasok yung tubig. No? Kahit anong gawin nating pumping, dahil lagpas yung tubig doon sa mga dike po natin, talagang wala po tayong magagawa at papasok po yan. Kaya talagang kailangan nating gawa ng solusyon po ito. Napag-usapan rin po natin yung mga protocols para hindi na po maulit yung ganitong pangyayari. Pero bago paman na pag-usapan to at nangyari yung incident, matagal na po nating pinagpaplanuhan kasama si Congressman dahil hindi naman po kaya ng pondo ng lokal po ito dahil napakalaking proyekto. Ito ay part ng Kamanava Flood Control Project way back. Previously, actually, itong gate po na to, kahit wala pang ulan, dahil na rin sa climate change, talagang posibleng umapaw po yung tubig. Kaya nga, since last year, 2 years ago, pinag-uusapan na natin paano magawa ng solusyon na permanent at yung in-expect natin na tumaas pa yung tubig, no? Kaya lang nga, unfortunately, nangyari itong insidente, so napaaga yung problema natin. So, ayun, syempre, pag ginawa natin ng short-term solution na pag-usapan natin, meron talagang maapektuhan mga sektor. So, kailangang mag-sakripisyo. And then, katuwang po natin ng national government, ating mga congressman, para magawa natin ng solusyon or desisyon kung ano yung talagang kailangan natin gawin para mapondohan po yan through DPWH at magawan po natin hopefully soon para hindi naman umabot yung sa susunod na high tide. Yung peak kasi ng high tide actually is July, August, September. Yan po yung talagang peak at ang masama pa dyan, kasabay po yan ng ulan at habagat. So yan yung very talagang critical time po sa atin. Pero pag nakasara yung gate po niyan, kahit papano, kontrolado po natin
yung pagbabaha. Kaya nga for the past few years, wala naman kayong maririnig na binabaha po tayo dahil 70 pumping stations na po tayo. Dami na halos kompleto na yung dike. Basta't gumagana to mga ito yung pinaka-main kasi. Ito yung maharang dun sa main river ng Malabon at Navotas. Naman sa agarang pagtugon sa problema pong ito, sa hindi inaasahang insidenteng to, wala pong may kagustuhan mangyari yan, at nagpapasalamat po ako na narito po ang ating chairman, ang ating mga mayor para tulungan tayo sa problemang to. Kagaya po ng commitment ko sa Navotas, kami po ang magkakausap doon nila Mayor Chanco, nila Congressman, na ang commitment pa rin po ng Shipbuilders Association, ang Shipyard Association po natin sa Metro Manila is kung ano po ang abot ng aming makakayang tulong, tutulong pa rin po kami para masolusyonan pang madalian or pang matagalan ang ating problema. Thank you po.